Hello everyone! Ayan, nagpa-crunchy tayo ng baboy. Ayan, at meron ako natira dito na chicken wings and chicken skin. Isinama ko na rin. Alam nyo bakit? Magluluto tayo ng sinantulan. Ito ang panghahalo natin. At yung sinantulan nga natin, balat ng santol, ay na-ready ko na yan. Of course, yan po ay homemade ng aking ate sa Bicol. Hindi ito yung nabibili sa palengke. Yung nabibili kasi sa palengke, may halong sapal. Ito ay puro. Pero dahil fermented na po yan, pagkagawa ng ate ko, pagkakayod, ipiperment niya yan, lalagyan niya ng maraming asin para hindi mabulok, no? So, yun yung pinaka-ferment niya. So, pag niluto natin, huhugasan natin, lalamasin natin, no? And then, pagkalamas natin, pipigaan natin at saka natin ilalagay sa kumukulong tubig. Pakukuluan natin for only 3 minutes. And then, pagkakulo nga, ilalagay na natin sa strainer. So, if you can see, ayan, nasa strainer pa siya. At hinayaan ko siyang tumulo dyan. Ayan. Ayun yung kanyang katas, guys, oh. Ayan. So, and then, gaganyanin lang natin yan habang nasa strainer. Ayan, guys. And then, dito nga, ayan. So, nagunting-gunting na ako dito ng mga sili. Isang sili lang po yan, yung kalahati. Hinog na yung kalahati, maniba lang. And then, meron pa ako dito na hindi naman ginunting. Buo lang siya. Ayan, guys. So, ang purpose kung bakit hindi ko ginunting yan, para hindi masyado maanghang. Para yung anghang niya tolerable. But if ever may kakain na masyadong intense yung tolerance niya sa anghang, then it's up to them. So, kaya naglagay ako ng buong sili. Freshly harvest yung sili natin. At siya nga pala, gagamit din tayo ng dinailan sa ating pagluluto nito. At sa mga ingredients nga natin, gagamit din tayo ng young ginger. Yes, young means wala pang bunot. Yung batang-bata talaga. Pampasarap po yan. Yung iba hindi naglalagay. Pero ako, prepared ko na maglagay niyan. Napakasarap. At piprituhin natin yan. Dapat pritong-prito. At syempre, bawang hindi mawawala. Ganyan ang pagkahiwa nila. Semi-mince na siya. At syempre, ang luya. Ayan. So, ayan guys, hindi na natin tinanggal yung pork. Yan lang siya. Pero, tanggalin ko kaya, para mag-isa ko siyang mabuti. So, ayan guys, sa pinagpa-crunchyhan natin ng ating pork, dito na rin tayo magigisa. And yes, ito pong oil na ito, ay ito yung natural oil ng pork. Binawasan ko lang siya. Ayan. Inilagay muna natin yung young ginger. Pagkalagay nga natin ng young ginger, halu-haluin lang natin yan hanggang magisa siyang mabuti. Pag semi-fried na po yan, pwede na natin ilagay yung bawang. Bango. Ayan, so nakita nyo. Ayan, pag ganyan na yung texture niya, pwede na rin natin isunod yung bawang natin. Lulutuin natin mabuti ito mga ingredients. Kasi pag hindi lutong masyado ang ingredients, magkukose siya ng madaling pagkasira ng ating sinantulan. Pwede na nga rin natin ilagay ang ating onions. Then, haluin lang natin yan. At ang apoy natin, nasa medium heat lang po tayo. Huwag natin ilagay sa maximum para hindi mangitim ang kawali. Hindi kasi natin maa-achieve yung masarap na luto pag yung nangitim yung ating ingredients. So, dapat swabing-swabe lang yung pagka-fry niya. Ayan. So, hayaan na lang muna natin yan para magkaroon ng frying texture yung ilalim na mas mabilis. Ang bango. Wow. Ayan. At pwede na nga rin tayong maglagay ng paminta. Ganito ako magluto ng sinantulan. Nilalagay ko na yung paminta sa ating ginigisa na ingredients para mas bumango siya. Ayan. So, i-prepare ko naman yung ating dinailan. Dahil, ipa-fry muna natin yung ating dinailan bago natin ilalagay ang ating santol.
So ito po yung ating dinailan. Hindi ko alam kung lahat kayo ay pamilyar sa dinailan. Ito po ay shrimp paste or alamang na dinry siya and then ginawa siyang ganito. Ito po ay napaka-intense ng amoy kaya baka madikit sa inyong damit ano. So baka mag-amoy ano kayo. Sabi nila amoy ano daw ito. Alam nyo na, pero hindi naman nag-aamoy ganito yun. Mabango naman talaga yun naturally. Hindi ko ba alam bakit sinasabi nila na, dinailan amoy ano yan? Amoy, alam mo niyo na, di ba? Hindi naman kaya aamoy ganito yung ano na yun. Di ba? Bango-bango nga nun eh. Anyway, let's change the topic. So, ang ilalagay lang po natin dito ay 1/4. Yes, 1/4 lang. At isasabay na nga natin sa ating paggigisa. Let's go. So, ayan guys. Ito na yung ating dinailan. Ating ilagay dito sa ingredients. Tingnan nyo yung paggagisa natin ng ingredients. Ganda. O, diba? Now, yung ating dinailan na inilagay na rin natin dyan. Durugin natin. Hindi ko alam guys kung pare-parehas tayong magluto. Kasi may nakikita ako sa online, mga vlogger din na kino-content nila. Iba yung paraan nila ng pagluluto ng dinailan ay ng sinantulan. Nilalagay nila all together, which is ako ay iba. Ganito ako ang magluto. Yung ganitong pamamaraan kasi guys, masarap. Mapapasarap mo lalo yung iyong sinantulan. Lalong lalabas yung lasa. So ayan, nakita nyo yung ating dinailan ay naging ganyan na. So pwede na nating ilagay yung ating santol ngayon. Ayan, ilagay muna natin sa very low heat guys, no? Ganda oh. Oh. So ito na yung ating santol. Ilagay na natin. So this time ay hindi na siya tumutulo. Ayan. Yung iba, nung una akong gumawa nito, sabi nung iba, ang dami raw procedure. So, very complicated. Actually, guys, kung gusto naman talaga natin kumain ng masarap, then magtiyaga tayo. Kasi wala naman talagang madali, no? So, kung gusto mo ng ganun lang lasa, then it's up to you. Pero ako, pag nagluto ako ng ganito, I make it sure na masarap talaga. Kasi minsan ko lang itong lutuin eh. Ayan. So, i-mix natin mabuti yung ingredients. And then, pag na-mix na natin mabuti, hahayaan lang muna natin yan bago natin ilagay yung gata. Then, kukuha na rin ako ng pork cubes na ilalagay ko dyan. At lalagay din tayo ng sugar. Medyo i-scattered natin para mas mabilis na mag-dry up yung kanyang excess na fluid. Alam nyo guys, sa ganitong pamamaraan, hindi makigata. Yung iba sabi, dami namang gata na nauubos. Hindi nyo kasi alam yung technique. Yung iba naman sabi, napaka-asim. Hindi nyo kasi alam yung technique. So, katulad nga ng sinabi ko kanina guys, no? Ito ay fermented. No? Pagkakayod nito, ibababad ito sa maraming asin. Now, kung gusto mo nang lutuin, huhugasan mo muna siya. Lalagay mo siya sa strainer. Lalagay mo siya sa ganitong strainer, no? Huhugasan mo. And then, lalamasin mo siya ng very, very gentle. Pagkatapos mo, nalamasin, magpakulo ka ng tubig. Magpakulo ka ha ng tubig, hindi mo siya pakukuluin sa tubig. Magpakulo ka ng tubig at din kumukulo na yung tubig, saka mo ilagay yung santol. And then only 2 minutes, patayin mo na. At ilagay mo ulit, ibalik mo ulit dito sa strainer na ito. Hayaan mo siya na ma-drain. Yes, yung kanyang tubig. By the time, hindi mo na siya kailangang pigaan. Kasi napigaan mo na siya ng una. Otherwise, mawawala na siya ng lasa. No? And then, habang pinapadrain nyo siya, yung extra fluid, then, gumawa na kayo ng mga ingredients para hindi nasasayang yung inyong oras. I mean, ako, ganito ang method ko para
organize yung move ko, no? So, it's of the ingredients na tapos na. Then, pwede na akong magisa. Ayan. So, ayan nga, nagisa na natin. So, ngayon ay kukuha na ako ng pork cubes at sugar. So, ayan guys, 2 cubes ang ating ilalagay. Ayan. So, nakita nyo may stain yung aking kuko, ano? Yes, nakaka-stain po ng kuko ang paglalamas ng santol. Hindi naman komportable na naka-gloves. So, kaya tinanggal ko yung gloves ko. Kasi nakatatlong gloves na ako, napupunit. So, tinanggal ko lang yung gloves ko at nilamas ko ng kamay ko para palabas natin yung yummy results na gusto nating ma-achieve. So, ayan guys. So, nakita nyo yung texture. Ganyan na siya, no? At nalagyan din natin ng cubes, di ba? Now, ay maglalagay naman tayo ng sugar. Ayan. So, enough lang to balance the taste. Ayan. Haluin muna natin. And then, this time, ay pwede na nga natin ilagay yung ating gata. So, ang aking ilalagay dito na gata ay 700 ml. So, ayan guys, pagka tayo ay nakapaglagay na ng gata, automatically ilalagay na natin sa very low heat. Para makontrol natin yung init at nang mapalabas natin ng masarap ang texture ng ating niluluto. Ayan, napakabango. Grabe. Bango. Sulfur. So, ayan guys, luto na yung gata ng ating sinantulan. Maglagay na tayo ng ginisa mix. Dahil yung cubes na nilagay natin ay hindi enough. Haluin lang natin. Ayan, bangong-bango. Look at that. Mamaya ng konti, pwede na nating ilagay yung ating pinakrunchy na pork and chicken skin. Pwedeng chicken skin lang yung halo nyo. Pwede rin namang pork lang. It just happen na mayroon akong chicken skin. Ang ganda guys, oh. Lalangis-langis. Tingnan nyo. Sarap. Wow. So, pag yung nakikita nyo na ganyan na, ayan, pwede na po yan. Ayan, naglalangis-langis na siya, oh. Ayan. Pag nakita nyo, yung gata ay nag-convert na sa langis, then pwede nyo nang i-stop para hindi masyadong madry ang inyong sinantulan. Ayan. Take note guys, kayo ay nasa very low heat lang. Ayan. Tikman natin. Grabe yung sarap nito guys, promise. Super. Super, super sarap. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating crunchy pork. Ayan. So, hahatiin lang natin yung ating crunchy pork. Kasi, yung kalahati, ilalagay natin sa garapon na ating storage. Ayan. Ayan. So, yan ay lalagay natin sa ibabaw ng garapon na pag-i-store natin yan. So, ayan guys. So, nakaluto na tayo ng sinantulan. At this time ay pwede na nating patayin. Ayan. So, ayan ang ating sinantulan. Napakasarap. Diba? Yummy. Patay na natin.
So, ayan guys. So, tapos na ang ating sinantulan. So, I hope na nakapaghatid na naman ako sa inyo ng napakasarap na putahe. Ito ang sinantulan ni Tita Wena. Yes! At salamat nga pala sa inyong patuloy na pag-support sa atin. Don't forget to like and follow, and also write down a little bit longer comment for my revenue. And of course, please subscribe. I love you all guys, and God bless. Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all guys, and God bless. Please subscribe, Wena TV. Bye yo.